Naniniwala ka bang ang Marcos and Aquino ay nagsabuatan para pabagsakin ang mga Duterte? Alam naman natin na noong unang panahon pa man ay talagang maka-anti Marcos na ang mga Aquino. And alam naman natin na noon pa man ay may sigalot na silang dalawa. Pero napapansin nyo ba na wala na yung mga pinklawan or dilawan na naninira kay Marcos? Napansin nyo ba yon? At tila ba parang ang nagiging kalaban na ng mga Marcos ay mga Duterte, at mayroon pa nga akong nabalitaan na mayroon daw sa buwatan na nagaganap kay Marcos and Aquino. Totoo ba yon? So, yan ang ating pag-uusapan for today's video. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Kung hindi ka pa nakasubscribe at kung gusto mo ng mga ganitong content, subscribe mo na ako. Ngunit alam naman natin na kung saan nagsimula ang awayan ng dalawa. Kasi alam naman natin na ang tagal umupo ni Marcos Sr. at pilit itong inagaw ni Cory Aquino at naglungsad pa nga ito ng People's Power Revolution, kung saan nawala ang pagiging presidente at nahalal itong si Cory Aquino. So, nung nakaraang eleksyon, 'di ba? Maaalala natin na ang mga anti-Marcos ay ang mga pinklawan or kakampink na tinatawag natin na sina Leni and Aquino. So bagaman magkakampi ang dalawa, Marcos and Duterte sa panahon na yon, pero ilang taon nang lumipas, tila ba nawala ang pagiging magkatandem ng uniteam o ang Marcos and Duterte. At tila ba parang tumahimik ang mundo ng pinklawan dahil dito. Nawala na ang pagiging racist ng mga pinklawan. Dati-rate, nakikita ko sa Facebook na sinisiraan nila si Marcos. Pero ngayon, wala na akong nakikitang naninira kay Marcos at tila ba tumahimik na sila. Ang tilang naninira na lamang kay Marcos ay ang mga Duterte. So silang dalawa ay pilit na naglalabanan at nag-aagawan ng pwesto. Marami tuloy ang nagsasabi na kaya gustong agawin ni Duterte ang pwesto kay Marcos ay dahil sa mga Chinese. Gusto nilang protektahan ang mga Chinese dahil inaalis ito ni Bongbong Marcos at against dito ang mga Duterte. Gaano yan katotoo? Comment nyo nga sa ating comment section kung totoo yan. Dahil marami akong napapanood, marami akong nababasa na sila daw ang nagpapasok sa mga Chinese. At nabalitaan naman natin na si Jimmy Guban ay isang PDL na ikinanta ang mga Duterte at sila daw ang mayroong may-ari ng Shabu Shipping na sina Pulong Duterte, Michael Yang, and ang asawa ni Vice President na si Mans Carpio. Tuloy-tuloy po akong dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niyo pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. So kayo, naniniwala ba kayo na kaya pilit itong inaagaw ay para maibalik ang mga negosyo ng mga Chinese? Gaya na lamang ng West Philippine Sea. Alam naman natin na ipinaglaban din yon ni Noynoy Aquino at ipinaglalaban din naman ito ngayon ni Bongbong Marcos Jr. At tuwang-tuwa itong si Bam Aquino at suportado daw ni Bam Aquino ang Marcos administration dahil sa ginagawa niyang tama. At yung mga Duterte daw ay hindi daw pinaglalaban ang West Philippine Sea at tila ba parang ibinibigay na ito sa mga Chinese. Totoo ba yan? Comment nyo nga sa ating comment section.
So ngayon may panonoorin tayong video na sinasabi niya na suportado niya daw ang Marcos administration. Ito na ba ang simula ng kanilang tandem? Yung paglaban sa Pogo, isa tayo sa mga nanawagan early on na dapat tanggalin na yung Pogo, and isa ako sa mga natuwa nung sona ng presidente na Maganda ang pagtugon o pulisiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng West Philippine Sea. Gayon din naman ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Ayon kay dating Senador Bam Aquino, chairman ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP, isang partido politikal na nabuo noong 2020, suportado nila ang mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon hinggil sa mga usaping ito. Gayunman ang tanungin sa Aquino kung posible bang magkakaroon ng Marcos-Aquino Alliance sa darating na halalan, tugon ng dating senador, masyado pang maaga at wala pa namang napag-usapan hinggil dito. Aniya ang pagsuporta naman nila sa administrasyon o kahit pa sa oposisyon ay batay sa umiiral na isyu na sa tingin nila ay maganda ay gagawin nila. well, wala kaming pag-uusap ngayon. And honestly ako, I prefer right now itong posisyon natin na independent kasi mas malaya ka magsalita eh. 'Di ba? Kung nasa oposisyon ka, syempre kailangan antay ka sa mga bagay-bagay. Kung nasa administrasyon ka, syempre medyo mahihiya ka ring magsabi ng hindi maganda. Kahit naman anya ang Duterte administration ay may maganda rin namang nagawa. Kabilang sa binanggit nito ang pagpirma ng dating Pangulo sa Free Tertiary Education Bill at ang mga plano ng Department of Education para mapaunlad pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. So there are areas and there are places na kung saan pwede talaga tayo magtulungan at pwede tayong magsama-sama para sa taong bayan. Samantala sa pinakahuling inilabas na tugon ng masa survey ng Okta Research Group sa ikalawang bahagi nitong taon, tumaas sa 36% ang mga adult Filipino na nagsasabing sila ay pro-Marcos mula sa 31% noong first quarter ng 2024 o halos 4 sa 10 Pilipino na sila ay sumusuporta sa Marcos administration. Samantala bumaba naman ang pro-Duterte na mula sa 20% noong unang bahagi ng 2024 ay nasa 16% na lamang. Habang ang nagsabing suportado nila ang oposisyon ay naging 5% mula 4%. Ang mga independent naman o nagsabing hindi sila pro-Marcos o pro-Duterte ay tumaas din ng 31% mula 29%. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Dahil nga suportado ni Bam Aquino ang ginagawa ni Marcos Jr. or ng ating mahal na presidente, ay hindi ibig sabihin na magkakampi na sila. Wala pang napapag-usapan at tila ba wala pang plano na mag-tandem itong dalawa. Pero alam nyo ba na maraming nakakapansin na tila ba nawawala na ang pagiging anti-Marcos ng mga Aquino. Ang nagiging anti-Marcos na lamang ay ang mga Duterte dahil nga siguro ay gusto nilang maibalik or maprotektahan ang dapat nilang protektahan. So kayo, naniniwala ba kayo na mayroong sabuatan ang dalawang partido na Marcos and Aquino? Comment nyo nga sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo nang kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel, Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Thank you so much for watching.